Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 21, versikulo 20 hanggang 25. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa alagad na minamahal ni Jesus. Ito ang alagad na nakasaksi ng napakaraming kababalaghang ginawa ng Panginoon. Napakaraming kapangyarihang kanyang inihayag. At noong sila ay nasa huling hapunan, ang alagad na minamahal na ito ang naghilig ng kanyang ulo sa dibdib ni Jesus. Isang napakahalagang tagpo. Ang ibig sabihin, ipinagkatiwala ni Jesus ang laman ng kanyang kalooban at puso sa alagad na ito. Kaya ang alagad na ito ay natanggap ang lahat ng mga nais sabihin ng ating Panginoon kahit pa ang mga bagay na ito ay hindi namutawi sa kanyang mga labi. At ang minamahal na alagad sa tradisyon ng simbahan ay ating kinikilalang si San Juan. Siya ang nakababatang kapatid ni Santiago. Siya rin ang sumulat ng ika-4 na ebanghelyo na ating pinagninilayan ngayon. Siya rin ang sumulat ng 3 liham. Ang una, ikalawa at ikatlong sulat ni San Juan, at ayon din sa tradisyon ng simbahan, siya rin ang San Juan na sumulat ng aklat ng pahayag. Ngunit sa napakaraming isinulat ng minamahal na alagad ng ating ebanghelista na si San Juan, sinabi niya sa huling talata ng mabuting balita sa araw na ito ang mga salita bilang pangwawakas. Ito ang namutawi sa bibig ni San Juan at ito ang isinulat ng kanyang mga kamay. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. At mahalaga itong huling talata sapagkat sinasabi ni San Juan na hindi lahat ng pagpapahayag ng Diyos ay naisulat sa isang aklat. Hindi lahat ng misteryo ng pagliligtas ng Diyos ay nakatala sa kasulatan o sa Biblia. Sapagkat merong mga bagay na mahalagang ipinahayag ang Panginoong Hesukristo na hindi naging mga titik, hindi naging mga liham, hindi sila naisulat. Ngunit nagpatuloy sa pamamagitan ng pagsasalin. Sinalin-salin ng mga apostol ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Ipinahayag sa kanilang mga pagtuturo. At ang mga pagsasalin-salin na ito ay nasa simbahan natin magpa hanggang ngayon. At ang tawag natin dito ay tradisyon. Ang salitang tradisyon ay hindi yung mga nakasanayang gawin ng mga tao sa loob ng simbahan. Ang salitang tradisyon mula sa salitang Latin na tradere, ang ibig sabihin ay pagsasalin o pagpapasa. At mahalaga ang elementong ito sa ating pananampalataya. Sapagkat kung hindi nakasulat lahat sa Biblia, ang ibig sabihin ang mga ibang mahalagang bagay na kailangan natin sa ating buhay pananampalataya ay naisalin-salin sa bibig at mga pagtuturo ng mga naunang mga Kristiyano sa atin, ng mga naunang apostol, ng mga santo papa, ng mga kaparian, ng mga katekista, ng mga misyonero, at itong mga salitang ito ay napasa atin hanggang ngayon. Kaya nga ang ating simbahan ay hindi lamang nakaukol ang tingin sa Biblia. Palagi
sa ating simbahan ay magkasama ang tradisyon at kasulatan. At upang pagtibayin ang pag-iisa ng tradisyon ng kasulatan, may isa pang tungko o may isa pang paa ang ating pananampalataya, at ito ang tinatawag na magisteryo o pagtuturo ng simbahan. At itong tatlong mahalagang elemento sa ating pananampalataya, ang Biblia, ang tradisyon at ang magisteryo, ang nagpapanatiling matibay na pundasyon ng ating pagdiriwang ng pananampalataya magpa hanggang ngayon. Ngunit kung ating pagninilayan ay napakaganda rin ng sinabi ni San Juan Evangelista, ang minamahal na alagad. Hindi lahat ay nakasulat sa Biblia, sapagkat maraming ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay na nakasulat sa ating kasaysayan. At kung ating titignan ang napakaraming ulit na pakikialam at pagliligtas ng Diyos sa ating mga buhay, totoo itong kasaysayan na isinusulat ng Diyos para sa atin ay maaari nating tawaging kasaysayan ng kaligtasan at kasaysayan ng banal na pag-ibig. At ngayon, tayo ay inaanyayahan ng Ebanghelyong ito na balikan ang napakaraming dakila at napakagagandang gawa ng Diyos sa ating buhay. At ito ay isinulat niya ng kanyang mga daliri, isang napakagandang disenyo na ang kasaysayan natin ay banal at ang ating kasaysayan ay isang paglalakbay patungo sa yakap ng Diyos doon sa kalangitan. At sa araw na ito, hindi man natin mabasa ang kasaysayan ng ating buhay sa kasulatan, sinasabi sa atin ng Ebanghelyong ito ang mga nangyaring mabubuting bagay. Ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay ay maaari nating isulat sa ating mga kalooban at sa ating mga puso. At balikan natin araw-araw itong mga nakatagong kayamanang iniregalo ng Diyos sa ating buhay. At tayo ay magkakaroon ng isang buhay na punong-puno ng pasasalamat, sapagkat naisulat na ng Panginoon ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.